Umuusad na sa Kongreso ang deliberasyon para sa 2027 national budget. 7.2 trillion pesos ang pinag-uusapang pondo. Kaya naman, dapat lang na maging mabusisi kung saan ito gagastusin sa susunod na taon. Ang masaklap kung utang ang pag-uusapan, 1.1 trilyon ang posibleng matapya sa national budget. Kaya naman ang tanungin namin ng taong bayan kung paano tayo makakabangon sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, ang sabi nila. Hindi naman issue yung pangungutang eh. Ang issue is kung paano gagamitin yung utang. Like for example, nangutang ka para magnegosyo, edi mas malaki yung kikitain natin kaysa doon sa utang na pinambayad natin. Pero kung walang paggagamitan ng maayos yung utang, edi wala rin. Paying debt using debt only adds more debt to us and puts more burden on the Filipino people, particularly the middle class who carry most of the taxes of the Filipino people. And that point matters because the only way for the government to defray its expenses is by taxing the people. So the first thing I think is to craft or develop systemic solutions. That's okay, as long as we're able to fund it towards something more meaningful. And I think that's what the Philippines really needs to do, to be able to control their money and to be able to budget it well so that we don't lose it to corruption, we don't lose it to those projects. If we're borrowing the money to spend it on things that have value or what we call product investments, something that will increase in value in time, this can help increase our GDP. Ayun na nga, hindi naman tayo kailangan maging economics graduate para hindi ba para maintindihan na kapag halimbawa sa sarili mong bahay, kung maganda ang pupuntahan at alam mo kung paano mo babayaran, okay lang. Ang problema, bakit palaki ng palaki at hindi na babayaran para himayin ang national debt allocation sa budget. Makakasama po natin ngayon, Ibon Foundation Executive Director Sunny Africa. Welcome back to Memo, Sir Sunny. Thank you for the invitation. Morning. Opo, ayan. So, magkano po ba talaga for the 2027 budget na ngayon po ay pinag-uusapan ng mga kongresista at mga senador? Magkano po yung nakalaang pondo para sa pambayad sa utang? Right now, 2.7 trillion ang nakalaan dun sa bayad utang. Pero despite that, lalaki to 21.5 trillion ang utang at the end of 2027. Lalaki pa rin? Lalaki pa rin. Pero mag-comment dun sa mga nagsalita. Sige po. May kailangan iwas to sa pag-iisip eh. Kasi hindi negosyong gobyerno. Okay. Hindi rin siya bahay. Okay. Hindi rin siya household. So, yung pag-iisip na okay lang umutang basta kumikita, pwede rin isipin para sa negosyo. Pero yung gobyerno, ang pangunahing tungkulin ng gobyerno, serbisyo. So, kailangan iwastuin ko ng klaseng pag-iisip kasi mamamali tayo eh. Mamamali at makakalimutan. Ang gobyerno ay nandyan para magbigay ng serbisyo sa lahat ng mamamayan. Kaya kung gagamitin pamantayan kung tama ba ang paggamit ng utang ay kumikita ba siya o hindi, hindi ang trabaho ng gobyerno. So, I have to medyo disagree with the ilang points na raise kasi mamamali Hindi, ganun tayo. din po iniisip namin eh, na kapag umutang ang gobyerno, baka naman may paglalaanan. Well, tama naman yun. I mean, paglalaanan na para umikot. Para umikot. Yung pala hindi. Talagang lahat ng pera nila dapat para sa serbisyo sa bayan. Oo. And I think kailangan magmula tayo doon kasi natanong kanina, masama ba umutang? Well, kung kulang yung kita mo para sa pangailangan ng publiko, ng mamamayan sa edukasyon, kalusugan, pabahay, ayuda sa panahon ng krisis, okay lang at tama ng umutang. Ang nagkakaproblema tayo dito at yung the root of all evil dito sa problema ng utang, bakit palaki ng palaki yung pag-utang natin? Sa amin, maraming mga secondary points. Ang pinakamalaking dahilan, hindi kumikita ng sapat ang gobyerno. Saan po ba, mula saan kumikita ang gobyerno? Well, ang pinakamalaking pinagkakitaan niya ay buwis talaga. Pero sa amin, yun ang main contention namin. Habang lumalugong sa ekonomiya, maraming kumikita dyan, lalo yung malalaking negosyante, both dayuhan tsaka mga lokal. So sa amin, ang tamang prinsipyo doon, the more you have to give. At factual yun. Kung mas malaki yung naipon mong pondo or yaman,
mas malaki yung pagkukunan mo na bulsa para magbayad ng buwis. So ang trabaho ng gobyerno doon, magtakda ng sistema ng buwis kung saan yung pinaka nakikinabang at yumaman sa ekonomiya, dapat mas malaking binabayad nila kaysa sa mga mahihirap at middle class. So ang ibig mong sabihin, Sir Sunny, dapat yung percentage ng kanilang VAT or other taxes should be bigger than the percentage doon sa mas mabababa ang kinikita. Hindi nga dapat VAT kasi yung problema sa mga VAT at excise taxes, ang tawag dyan consumption taxes, walang pagtatangan kung sino nagabayad ng VAT. Whether ikaw ay isang tilyonaryo or ikaw ay pinakamahirap na Pilipino, kung bibili ka ng sweetened beverages, anong uso ngayon, bibili ka ng juice sa sari-sari store, yung VAT at excise tax, ang tinatawag na consumption taxes, buwis na pinapauto sa binibili, whether ikaw ay pinakamayaman na Pilipino o pinakamahirap, parehong buwis binabayad nyo. So, hindi dapat magdisenyo ng sistema sa pagbibuwis na nakafocus sa consumption taxes. Lalo na sa sitwasyon ng Pilipinas na hindi kami naniniwala dun sa nabawasan ng kahirapan, hindi kami naniniwala na upper middle income yung kalagayan ng mga Pilipino. Kung may mga yumayaman, ang dapat ng buwis dyan, tinatawag direct taxes. So, direct tax kita nila at tax sa kanilang yaman. At kung ganun kasi, maging proportionate yung kakayahan mo, yung binabayad mo, dun sa kakayahan mo magbayad. At may mga bansa po ba na ganyan ang sistema? Marami, sa Pilipinas meron naman tayong income tax eh. Ang problema, nung nagka-train law under President Duterte, dun sa mga pinakamayamang pamilya, hindi lang yung mga middle class Sa middle class, nabawasan binabayad nilang buwis, pero even yung mga pinakamayamang pamilya, nabawasan ang income tax sa binabayad nila. Tapos dun sa, again, under the Duterte administration, nung pinasa yung CREATE law, binawasan yung corporate income tax from 30% to 25%. Nung pumasok si Pangulo Marcos, sa Create More Law, binawasan further from 25 to 20%. At kinumpute namin yan. Kung na-maintain lamang yung level ng pagsingil sa mga kumpanya as before the pandemic, before all these mga laws, actually pwede pa kumita ng at least 500 billion pesos more per year yung gobyerno, just from the corporate taxes. Bakit nila binababaan yun na hindi natin alam? Hindi ba? Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan? Kinatawan? Oo nga. Hindi ba sila dapat ang mga kinatawan ng tao? Dapat may public consultation Dapat man may lang. public consultation yun, hindi ba? Basta na lang nilang binababa. Why do you think they do that? Because these are the guys who finance their campaigns? Siguro ganun, ano? I'll be a bit polite. Oo. Of course, alam natin, 3 of the biggest political parties are run by billionaires or backed by billionaires. Hindi lang for elections, but dun sa daily pagpapatakbo nila. Also, as a matter of economic philosophy, yung gobyerno, ang katwiran niya sa pagbaba ng buwis under Create More, para hikayatin daw ang dayuhan pumunta dito. Pero para sa amin, question of priorities parang what's more important? Yung pagko-collect ng buwis para sa serbisyo or yung specious na argument na bawasan ng buwis para mas maraming foreign investors dito. At ang point namin doon, okay, nakikayat ka ng foreign investor pumunta dito, kaso kung nabawasan man ng buwis na kinikita mula sa kanila, iba pang usapin yung mga technology transfer, etc. Kung wala nangyaring ganon, nagbibigay tayo ng benepisyo sa mga malalaking kumpanya at mga dayuhan, nakabawasan sa serbisyo sa mamamayan. Okay. Yun palang pwedeng gawin ni Senator Robin Hood. Hindi ba? Kunin niya yung kayamanan ng mga mayayaman para mailipat sa mahihirap. Di ba? Oo. Nagtataka talaga ako, paano nangyayari yan sa ilalim ng mga ilong natin na hindi natin namamalayan, ano? Oo. Siguro kasi sa mga public hearing, ilang grupo lang ang naiimbitahan din Oo. Walang boses talaga yung ordinary tao. Nakaten yung ibon dyan actually. Oo. During the deliberations in the House and the Senate, Oo. nag-comment naman kami. Of course, overridden, hindi pinakinggan. In the end, ang umiral doon, yung pag-iisip ng gobyerno, mas maganda bawasan ang buwis kasi ito makakapagsigla ng ekonomiya. Pero of course, sumigla ba ang Sumigla ba? ekonomiya? Oo. In the last, at hindi, tingin namin, hindi coincidental. Actually, since 2017-2018, nung umpisan binawasan mga buwis na to, yun din ang panahon, bumabago ng ekonomiya. Kasi, nawala ng kakayanan ng gobyerno, gamitin na mas malaking pondo para ibalik sa ekonomiya, para laki ng purchasing power ng mga pamilya. Kung bigyan mo kasi ng dagdag na purchasing power ng mga pamilya, dahil halimbawa, nakapagtipid sila kasi mas malawak lang sistemang edukasyon at kalusugan.
nakamabigay kayo ng ayuda, actually, yun magpapaikot ng pera sa ekonomiya. So, sa amin yung mekanismo dapat, kung may naipon na kita yaman dito, marami naman sa kita at yaman yan, iniipon na mayaman. Kasi umay din sila siguro sa Wagyu or whatever, or gagastos sila abroad. Yung parehong halaga ng pera, lagay mo sa bulsa ng mahirap middle class, hindi naman mag-abroad yung mga yan. At hindi nila ipunin niya kasi kulang na kulang ang gastusin nila. Gagastos nila sa ekonomiya yan at 70-75% consumption economy tayo, sisigla actually yung economic growth natin. So sa amin, konektado yon at ang question dito ay nabanggit yung nga kanina, bakit hindi gano'n mag-isip ang gobyerno? Unfortunately, sa medyo makitid na pag-isip ng gobyerno, partly political because yung mga bilyonaryong papatakbo ng mga partido, ayaw ng buwis na ayaw na taasan ng buwis sa kanila, gustong-gusto nila nabawasan ng buwis sa kanila. Dagdag tubo nila yun. Ganun lang nangyari doon. At the same time, yung maling filosofiya ng gobyerno na lower taxes para may foreigners dito. End result nun, binawasan ng buwis sa mayaman, naipon yung yaman doon, habang napilayan yung kakayahan ng gobyerno magbigay sa may hirap, magbigay ng serbisyo, at actually, nag-carry over to 2027 budget to. At yan ang main contention namin ngayon. Kung titinan 2027 budget, oo, election pork budget siya, pero also, yung kabayaran ng naipon na utang na yan, dahil sa pagtitipid, dahil sa pagbabawas ng buwis sa mga mayayaman, naipit yung serbisyo para sa mahirap at middle class ngayon. Malinaw, oo. Kasi simple lang naman yung tanong dyan, Willard, hindi ba? Alimbawa, nandyan sa harap natin si Pangulong Marcos, Sir, alam kong hindi po ninyo kasalanan ng kabuuan ng utang ng Pilipinas, pero dinadagdagan pa ninyo. Ano po ang balak ninyo para mabayaran ang utang natin? Oo. Tsaka totoo ba, Sir Sunny, na yung inuutang ng bansa napupunta rin sa pambayad ng utang? Yes. Parang ganun. Si Pangulong Marcos, since pumasok siya, umutang siya ng 10.3 trillion pesos na. So, hindi unang apat taon niya, mas marami siyang inutang kaysa buong 6 na taon ni Pangulong Duterte. Doon sa 10.3 trillion na yan, ang bumalik sa bayad utang, 7.8 trillion. So, that's about 75%. 75 centavos sa bawat pisong inutang napunta sa pagbabayad utang. Bayad ng principal or interest lang? Principal and amortization and interest yan. Amortization and interest. Tapos lalala pa siya. By the estimates ng DBCC, I think by next year, about 80 centavos sa bawat pisong inuutang ang mabalik sa bayad utang. Okay. Okay. Pero, dapat nababawasan na. Pero, nadadagdagan pa rin. Oo, kasi may double jeopardy dyan eh. Una, uutang ka para bayaran yung utang. Kaso, halimbawa ng COVID utang, nung panahon ng COVID, relatively mababa interest rates nun eh, about 2 to 3% lamang. Ngayon, umutang yung gobyerno about 5 to 7% para bayaran ng utang at 2 to 3%. So, double jeopardy kasi una, may bawas ka na dun sa pangserbisyo. Ikalawa, yung inutang mo para bayaran ng utang, mas mataas ang interest rate ang binabayad mo. So, nag-accumulate siya. Ayun. At dito nga ba papasok yung negative effect ng pagiging upper middle income ng Pilipinas, sabi ng World Bank? Kasi tataas ang interest, hindi ba? Eventually, sabi nila, hindi pa malinaw yung phasing. Pero for sure, in the coming years, lalo na yung utang galing sa mga official creditors, matataasan talaga interest rate yan. Okay. In history, with other countries who could not pay their debt and it kept on ballooning, what happened to those countries? Okay. Ito yung medyo weird eh. Actually, kung yung gobyerno ay mainly domestic yung utang, literally, pwede pag-imprenta ng pera yung gobyerno para bayaran yung utang na yon. So, yung mga didinig natin ng mga debt problems sa ibang bansa, hindi yun actually problema sa laki ng utang per se, kundi wala silang foreign exchange pangbayad ng foreign debt. So, fortunately, dahil ang dami-dami natin na remittances, ang dami-daming dolyar, hindi tayo nagkakaproblema sa pagbayad right now ng dayuang utang. Ang mas problema, even yung domestic debt natin, I think about 70-75% ng debt natin ay domestic eh. Even yun ang nire-roll over nga at higher interest rates. Okay. So, in principle, the government can never go bankrupt. Kaya ang dami-dami kumukuha ng government treasuries kasi alam nila, in the end, safe investment siya. But again, babalik kami dun sa root ng problem. Yung mga questions na yan, that's about managing utang na meron.
Kaya doon tayo sa root ng problema. Bakit binabawasan yung kakayahan ng gobyerno kumita samantalang pinagmamalaking economic growth, pinagmamalaki ng upper middle income tayo, samantalang lumalago yung negosyo, bakit binabawasan ang pagkisingil sa mga yon? At may isang panukat yung government, ang tawag nila revenue to GDP ratio. Basically, kung ano yung halaga ng revenues divided by ekonomiya. Panukat siya kung gaano kalaking pagbibuy sa ekonomiya. From about 17-18% dati, nasa about 15% na lang ngayon. Ang ibig sabihin lang nun, binabawasan ng gobyerno ang pagbibuy sa mayayaman, kaya lulubong utang mo kasi binabawasan mo yung revenues mo na potentially pwede pang punusanan ng utang. Okay, so isa sa pinakamalaking figure po sa inyong analysis ang debt service. Kung malaking bahagi ng pera ng gobyerno pupunta sa pagbabayad ng utang o interest, ano na lang ang naiiwan sa health, education? Talagang pagsasalu-saluhan na lang yung maliit na yon. At kung walang, what is an acceptable level of debt? Sa amin, sinasabi nila 60%, tapos nung na-sense ng gobyerno, lalagpas sila. Hindi, 70% na. So, ginagawa nila moving target yan. Pero para sa amin, yung question ng acceptability ng debt, ang mas primary question dyan, are you generating the most revenues you can? Kasi, moving target yan eh. If you're generating more revenues, okay lang na meron kang 60% debt to GDP, to 80% to debt, even 100% to debt. At maraming mga bansa ngayon, mga mayamang bansa like Japan, nasa 100 to 200% of GDP yung debt nila. Yung US, about 100%. So it's a question of yung capacity na yun, hindi siya fixed number, kundi depende sa kakayanan magbayad. At yung kakayanan magbayad, dapat nakasalalay sa sistema ng pagbibuwis na binibuwisan mo yung mga pinakamayaman at pinakanakaipon ng kita na hindi binibusan ng gobyerno. So sa amin, it's not a fixed number. Ang mas question talaga dito, bakit binabawasan ng buwis sa mayaman? At ito yung worst. Dahil binabawasan ng buwis sa mayaman, dinadagdagan ng buwis sa mahihirap. Yung mga pagdataas ng buwis sa matamis sa inumin, sa sigarilyo, plastic bag, VAT, excise, lahat yan actually pabigat sa mahirap at middle class simply because hindi binibusan yung mga mayayaman. Much worse, binabawasan ng buwis sa mayayaman. Nakakadesperado naman itong sitwasyon na ito. Saan pa, ano pa po ba ang mga sources? Okay, so the proper kind of taxation. OFW remittances. Is there anything to be said about trade? Meron pa po ba tayong nabebenta sa ibang bansa na produktong Pilipino? Okay. Well, syempre ayaw namin binubuhay sa OFW remittances kasi hindi naman actually mayayaman yung mga pamilya na yan. Sa trade, actually, tariffs. At again, part yun ng economic philosophy ng gobyerno ay kailangan tayo magbukas sa mga dayuhan, binabayang taripa. Nabawasan ang kita natin sa taripa. So right now, nakatawa nga yung gobyerno feeling close sa US. Suggestion namin, gayahin yung ginagawa ng US. Yung US ay nagtaas ng taripa sa mga imports niya para dagdagan ng kita ng US government. Kasi nga, lumalaki yung utang niya. So medyo para sa amin, may halimbawa na dyan ng ginagawa ng isang malapit nating alyado, may ginagawa sila na pwede natin gayahin, pero bakit hindi? Because ang kitid ng pag-iisip ng economic managers natin, they still believe itong makalumang pag-iisip na globalization, liberalization, super panis na yung ganong klaseng pag-iisip pero nandun pa rin sila, nakakahon pa rin yung pag-iisip nila. Ayun. Okay, pero sa palagay po ninyo, may pag-asa pang makabangon. Kasi halimbawa, buwisan nila ng tama ang mga mayayaman, talagang higpitan yung pangungurakot. Okay, siguro dapat madagdagan yung both service to people and service to the debt. Mababawasan yung utang. Alam mo, ang pinaka-frustration namin at ng marami, makapangyarihan yung gobyerno. Where there's a will, there's a way. Kung gusto niya, dagdagan ang buwis sa mayayaman because gusto niya dagdagan ang serbisyo sa mahirap, pwede niya yung gawin. Kung gusto niya higpitan yung corruption, lalo na yung mga tax, hindi rin tax avoidance, even yung mga tax evasion, may poder ng gobyerno para mag-crackdown sa tax evasion and avoidance sa malalaking kumpanya. So sa amin, nandiyan ang poder ng gobyerno. Ang tanong lang, para kayo ginagamit? By omission, hindi ginagamit para sa nakararami. Actually, by action, dinadagdag ng buwis sa mahirap at middle class habang binabawasan sa mayayaman. At sa amin yun ang sobrang kabalintunaan sa Pilipinas na
ang dami naghihirap, yung gobyerno dapat nanunungkulan, dapat serbisyo sa may hirap at middle class. Pero ang takbo ng isip niya, sa tax revenue and even debt policy, because of the maling revenue policy, ang takbo ng isip niya, paano suportan ang mga malaking negosyante, paano pa lalong palakihin ang tubo nila. Yun ang bottom line. Yung pagbabawas ng buwis sa mamalaking kumpanya, ay dagdag tubo sa kanila. There's no complicated economics doon. Ayun, okay. Sino kaya ang meron po bang last question, meron po bang isang presidente na nabawasan niya yung utang o lahat sila nagdagdag? Forever tumataas. Forever Unfortunately, tumataas. Forever tumataas ang utang Ayun, natin. pero pinakamataas itong kasalukuyang administrasyon. Kung ang panukat natin ay yung debt versus GDP, I think since the Marcos era, mga third pa lang naman tayo. Yung pinakamalaki, I think, was actually kay GMA. And then for a moment under Cory because of the inherited Marcos debt. Right now, yung 65% na debt to GDP, parang ikatlo siya sa mga administrasyon. Ayun. Mataas pa rin. Oo, tumaas pa rin. Ay, tataas pa. Yung actually, yung trajectory, pataas pa siya. Naku, ano ba yan? Sino kaya ang susunod na presidente na Mamanahin din niya. na magpapataas ulit ng ating utang? Maraming salamat po sa inyong oras. Ibon Foundation, Executive Director, Sunny Africa. At ngayon po napag-usapan na natin yan, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online para malaman sa usaping utang ng Pilipinas na utang din ang ipinambabayad, paano makakabangon? Adrian Lopez, walang problema ang umutang kung sa tamang proyekto gagamitin at hindi na nakawin. Sabi ni Roy Prado, walang investments na pumapasok sa bansa at corruption pa rin, walang nakukulong. Senec Garcia, paano makakabayad ang Pilipinas kung yung inutang ay ibubulsa din ng mga swapang na politiko at walang investor sa Pilipinas? Sabi ni Norlen Fresco, nakakabahala na po kung ang utang ng bansa ay inuutang din ang pambayad. Ordinaryong senior na mamamayan ako at hindi ko alam paano makakabangon ng bansa. Pagdarasal sa Diyos ang tanging kong mayambag para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Hayudini Masilam, dati naniniwala ako sa till death do us part. Ngayon, naniniwala na ako sa till death do us part. Oy! Magpadala po kayo ng mga entry nyo sa aming bagong diksyonaryo, yung Memo Speak. Oo, may entry siya. Diba? May entry siya.